Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy pan lumalakas ang minomonitor natin na si Bagyong Basyang habang kumikilos palapit sa timog silangan ng bansa. Ayon sa track intensity forecast, posibleng maging severe tropical storm ito sa mga susunod na araw bago mag-landfall. Alamin natin ang malaking pagbabago sa lakas at direksyon nito at ang mga lugar na dadaanan ng bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, batay sa pinakauling datos, ang sentro ng Tropical Depression Basyang ay tinatayang matatagpuan sa layong 1,075 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na umaabot sa 65 kilometers per hour, may pagbugso na hanggang 80 kilometers per hour at may central pressure na 1,002 hectopascals. Ang sistema ay dahan-dahang kumikilos pahilagang kanluran habang ito'y naglalakbay sa malawak na bahagi ng karagatan. Sa ngayon, ang malalakas na hangin ng bagyong ito ay umaabot hanggang 140 kilometers mula sa sentro, indikasyon na ito ay may lawak na maaring makapekto sa mga karatig na lugar sa mga susunod na araw. Sa forecast weather condition ngayong araw, sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog. Ito ay dulot ng tropical depression o bahagi ng sistema kung saan nagko-converge ang hangin at mas madaling mabuo ang makakapal na ulap-ulan. Dahil dito, maaaring makaranas ang mga lugar na ito ng moderate hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga low-lying areas at bulubunduking komunidad. Samantala sa Batanes at Babuyan Islands, iira lang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Ang malamig at tuyong hanging amihan kapag nagkakasalubong ang mas mainit at masamasang hangin ay nagresulta sa light hanggang moderate na ulan na maaari ring lumakas paminsan-minsan. Sa ganitong kondisyon, mananatili ang banta ng flash floods at landslides lalo na kung magpapatuloy ang ulan sa loob ng mahabang oras. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains. Dulot pa rin ng northeast monsoon. Bagamat may mga pagkakataong uulan, wala namang inaasahang malaking epekto. Sa natitirang bahagi ng bansa, makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms na pangunahing dulot ng localized thunderstorms. Karaniwan itong mabubuo tuwing hapon hanggang gabi dahil sa init at moisture sa kapaligiran. Gayunpaman kapag naging matindi ang thunderstorm activity, posible pa rin ang biglaang pagbaha o landslides, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan sa maikling oras. Ayon naman sa heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa dahil kay Bagyong Basyang, ngayong araw posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm ng buhos ng ulan ang mga lugar sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, gayon din sa Surigao del Norte at Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Sa ganitong sitwasyon, mabilis ang buhos ng ulan at maaaring magsimula ang biglaang pagtaas ng tubig sa mga ilog at estero. Pagsapit ng Friday, February 6, inaasahang lalo pang titindi ang buhos ng ulan habang nanatiling aktibo ang tropical cyclone. Sa loob lamang ng 24 oras, maaring umabot mula 50 hanggang 100 mm na dami ng ulan ang posibleng bumagsak o tumama sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Cebu, gayon din sa Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, Agusan del Norte, gayon din sa Agusan del Sur, Misamis Oriental at Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Camiguin, Bukidnon at Davao del Norte. Sa yugtong ito, posibleng rumagasa ang tubig sa mga baban lugar at ang mga ilog na dati kalmado ay maaaring biglang umapaw. Mahalagang tandaan sa mga bulubundukin at elevated areas, mas seryoso ang panganib dahil sa orographic effect kung saan mas lumalakas at mas tumatagal ang ulan kumpara sa mababang lugar.
Dagdag pa rito, ang mga lugar na nakaranas na ng mga nagdaang pag-ulan ay basa na kaya nagiging marupok na ang lupa. Sa ganitong kondisyon, kahit hindi pa pinakamalakas ang ulan, posible na ang biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon naman sa Tropical Cyclone Threat Forecast para sa week 1 mula February 2 hanggang February 8, pinapakita ng mga forecast model na ang nasabing TCLB ay may mataas na posibilidad na maging ganap na tropical cyclone. Inaasahang ito ay maaaring lumapit o tumama sa bahagi ng Caraga at Eastern Visayas sa loob ng linggong ito. Sa ganitong sitwasyon, posibleng maranasan ng mga lugar na nasa silangang bahagi ng bansa ang mas malalakas na pag-ulan, bugso ng hangin at mas magulong kondisyon sa karagatan, lalo na kung tuluyan lalakas ang sistemang ito. Samantala, pagdating ng week 2 mula February 9 hanggang February 15, may isa pang TCLB na posibleng mabuo sa loob mismo ng PAR. Gayunman sa ngayon, ito ay may mababang tsansa na maging isang ganap na tropical cyclone. Sa kabuuan, ang mga susunod na araw ay critical, lalo na para sa mga komunidad sa silangan ng Visayas at Mindanao. Pagdating naman sa latest track at intensity ni Bagyong Basyang, ayon sa pinakabagong datos, inaasang kikilos ito pakanluran hanggang patimog kanluran at magsisimula na ring maramdaman ang mas malinaw na impluwensya ng bagyo sa silangang bahagi ng bansa. Inaasahang liliko pakanluran ang galaw ni Basyang habang ito'y nanatili sa ibabaw ng Philippine Sea. Batay sa kasulukuyang forecast track, may posibilidad na ang sentro ng bagyo ay maglandfall sa Caraga sa Huwebes, February 5 sa hapon o gabi. Mula roon tatahak ito sa Visayas at Palawan at inaasang tatawid sa mga bahaging nito mula Biyernes, February 6 hanggang Linggo, February 8. Hindi rin sinasantabi ang patuloy na paglakas ng bagyo habang nasa ibabaw ng mainit na karagatan ng Philippine Sea. Inaasang lalo pang iigting ang lakas ni Basyang at maaaring umabot sa kategorya ng isang tropical storm pagsapit ng bukas ng gabi o madaling araw. Posible pa ang karagdagang paglakas bago ito tumama sa kalupaan. Batay sa kasulukuyang intensity forecast, ang pinakamataas na wind signal na maaring itaas ay signal number 2 or 3, particular sa mga lugar na malalapit sa tatahakin ng bagyo. Sa mga susunod na oras, critical ang bawat galaw ng Bagyong Basyang, lalo na sa mga nasa silangan ng Mindanao at Visayas. So ulitin lang natin ang mahalagang detalye mga kababayan. Sa Visayas at Mindanao patuloy ang makakapal na ulap, malalakas na pag-ulan at thunderstorms dahil sa throw ng tropical depression, isang sinyalis na unti-unti nang mararamdaman ang impluwensya ng paparating na bagyo. At sa gitna ng mga kondisyong ito, naroon ang Bagyong Basyang na patuloy na lumalakas habang tinatahak ang Philippine Sea. Habang ito'y kumikilos pakanluran, inaasang tutumbok ang direksyon nito sa Caraga bago tahakin ang Visayas at Palawan sa mga susunod na araw. Kasabay ng paglapit nito, lalakas ang ulan, iigting ang hangin at mas lalala ang epekto sa mga komunidad na dadaanan ng bagyo. Hindi lamang ito usapin ng ulan, ito ay usapin ng oras at bilis ng epekto. Ang mga lugar na makakaranas na ngayon ng moderate hanggang malalakas na pag-ulan ay mas vulnerable sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy ang walang patid na buhos ng ulan sa mga susunod na oras. Habang inaasang maaaring umabot sa tropical storm category si Basyang at may posibilidad na itaas ang wind signal number 2, ang panawagan ay malinaw at agarang maging handa, maging alerto at huwag baliwalain ang mga babala. Ang maagang paghahanda ngayon ang maaaring magligtas ng buhay bukas. Patuloy naming babantayan ang bawat galaw ni Bagyong Basyang, kaya manatiling nakamonitor dito sa ating channel mga kababayan para sa pinakabagong update tungkol sa magiging lagay ng ating panahon at huwag kalimutang mag-ingat.